May mga pinto talagang hindi dapat buksan. At may mga puso na kahit anong pilit mong isara, kusa pa ring didilat para sa taong bawal mong mahalin. Yan ang natutunan ko the hard way. Pero bago tayo umabot doon sa part na iyon, let me take you back to where it all started. Sa Bacolod, sa pier, sa huling yakap ni Mama. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Humihikbi si Mama habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Amoy araw siya, amoy pagod, pero higit sa lahat, amoy pagmamahal. Ang pagmamahal na nagtulak sa akin para iwanan siya, para iwanan ang pangarap kong makatapos ng kolehiyo sa kursong education. 30 years old na ako, dapat sana nagtuturo na, pero heto, papunta sa Isla de Teresa para maging katulong. Opo, makayo rin po dito, alagaan niyo sarili niyo. Padadalhan ko kayo agad pag sumweldo ako. Pinilit kong ngumiti kahit na parang may malaking bato na nakabara sa lalamunan ko. Ang bigat. Sobrang bigat. Ang hirap iwanan ang pamilya, lalo na't alam mong ikaw ang inaasahan. Si Papa, matagal nang wala. Sumakabilang barko, ika nga at hindi na bumalik. Naiwan kami ni Mama at ng dalawa kong nakababatang kapatid na sina Lisa at Ben. Si Lisa, first year college na. Si Ben, high school pa lang. Kailangan nila ng suporta. Kailangan kong magsakripisyo. Huwag mo kaming masyadong isipin, Rosa. Ang mahalaga, ligtas ka doon. Tawagan mo kami palagi, ha? Sabi ni Mama, pinupunasan ang mga luha niya gamit ang lailayan ng duster niya. Promise, Mansi. Sumakay na ako sa barko. Mula sa bintana, tanaw ko pa rin si Mama, kumakaway, paliit ng paliit habang papalayo ang barko sa pantalan ng Bacolod. Yung bawat alon na humahampas sa katawan ng barko, parang dagok sa dibdib ko. Para sa pamilya, Rosa. Para sa kanila. Yun ang paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Ang biyahe papuntang Isla de Teresa ay mahaba at medyo nakakahilo. It's a small island province, kilala sa mga hacienda at luma, eleganteng mga bahay. Doon daw ako magtatrabaho, sa pamilya de Vega. Isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa isla, sabi ng agency na nag-recruit sa akin. House help. Yun ang role ko. Malayo sa pangarap kong maging teacher, pero kailangan. Pagdating ko sa port ng Isla de Teresa, may sumundo sa aking isang babaeng medyo may edad na, si Manang Celia. Siya raw ang head housemaid ng mga de Vega. Sumakay kami sa isang jeepney na puno ng mga pasahero at kargamento. Ang ingay, ang init, pero at least, nakarating ako ng ligtas. Malayo pa ba tayo, Manang? Tanong ko, medyo pagod na sa biyahe. Malapit na, iha. Mga 30 minutos pa siguro, sagot ni Manang Celia, umiti ng bahagya. Excited ka na ba makita ang mansyon? Umiti lang ako. Hindi ko alam kung excitement ba to o kaba. At nang huminto ang jeepney sa tapat ng isang napakalaking gate na bakal, na may disenyong mga bulaklak at dahon, literal na napanganga ako. Ang gate pa lang, parang mas malaki pa sa buong bahay namin sa Bacolod. Pagbukas nito, pumasok kami sa isang mahabang daanan na napapalibutan ng mga halaman at matatayog na puno. At sa dulo, naroon ang bahay. Hindi siya bahay. Mansyon. Isang 2-story Spanish-style mansion, puti ang pintura, may malalaking bintana na kapis, at may malawak na veranda. Parang postcard. Wow, yun lang ang nasabi ko. Ang ganda, di. Sanayan lang yan, Rosa, sabi ni Manang Celia, medyo natatawa sa reaksyon ko. Halika, ipapakilala kita sa ibang kasambahay at ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Ang loob ng mansyon mas nakakamangha. High ceiling, may chandelier na kumikinang, mga antigong muebles na gawa sa Naara, at mga painting na mukhang mamahalin. Ang sahig, kahoy na sobrang kintab, parang salamin. Para akong napasok sa ibang mundo. Ito ang magiging kwarto mo, Rosa, sabi ni Manang Celia, binuksan ang isang pinto malapit sa kusina. Maliit lang kumpara sa ibang parte ng bahay, pero malinis at maayos. May isang kama, isang maliit na aparador, at bintana na tanaw ang garden sa likod. Magpahinga ka muna. Mamayang hapon, ipapakilala kita kay Senora Clarice kung nandito siya. Madalas kasi wala. Si Sir Po, tanong ko. Si Senator Miguel. Ah, yun. Mamaya, pagbaba niya galing sa opisina niya sa taas. Strict yun, Rosa, kaya sumunod ka lang sa mga utos niya, ha?
Tumango ako. Strict. Okay, kakayanin. Sanay naman ako sa hirap. Kinagabihan, pagkatapos ng dinner ng mga kasambahay sa servants' quarters, ipinatawag ako ni Manang Celia. Rosa, halika. Papakilala na kita kay Senor Miguel. Kinabahan ako bigla. This is it, boss. Dinala ako ni Manang Celia sa isang malaking silid na mukhang library at office combined. Ang daming libro. Mula sahig hanggang kisam. Sa gitna, may isang malaking mesa na gawa sa dark wood. At nakaupo doon, nakatalikod sa amin, ang isang lalaki. Busy siya sa laptop niya. Senor Miguel, tawag ni Manang Celia. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. At doon ko unang nakita si Sir Miguel de Vega. He was breathtaking. Matangkad kahit nakaupo. Morenong balat, makapal na kilay, matangos na ilong, at mga matang those eyes. Madilim, malalim, parang nangungusap pero hindi mo maintindihan kung ano. He looked to be in his late 30s or early 40s. Suot niya ay isang simpleng white polo shirt na medyo bukas ang dalawang buton sa taas, revealing the hint of his collarbone. Maihawak siyang baso ng alak. Napatitig yata ako ng medyo matagal kasi bigla siyang nagsalita at ang boses niya malamig. Baritono. Pero may authority. Yes, Manang Celia. Who is this? Siya po si Rosa, Senor. Ang bagong katulong. Galing Bacolod. Tumayo siya. Mas lalo akong na-intimidate. Ang tangkad niya talaga. Lumapit siya sa akin at bawat hakbang niya, parang humihinto ang paghinga ko. He smelled good too. Parang mamahaling pabango na maihalong something masculine and expensive. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ko, sinusuri niya bawat hibla ng pagkatao ko. Nakakailang. Rosa, he finally said, his voice devoid of any warmth. Welcome to Isla de Teresa. I expect you to do your job well. Manang Celia will tell you your duties. Oo po, sir, nauutal kong sagot. Grabe, first time ko ma-starstruck at matakot ng sabay. Good. Tumango siya. Tapos, bigla siyang nagseryoso, mas lalo pa. I only have one very important rule in this house, Rosa. Isang-isa lang, pero ito ang pinakaayokong nilalabag. Napalunok ako. Ano kaya iyon? Walang sinuman, he said, his eyes boring into mine. Absolutely no one is allowed to go near my study. Lalo na ang pumasok. Especially at night. Understand? His study was on the second floor, separate room from this library office he was currently in. Napatango ako ng mabilis. Opo, sir. Maliwanag po. Good. You may go. Tapos, bumalik na siya sa mesa niya, parang wala nang pakialam sa amin. Hinila na ako ni Manang Celia palabas ng silid. Pagkasara ng pinto, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Grabe, Manang. Nakakatakot si sir, sabi ko. Ganyan lang talaga yan si Senor Miguel, lalo na nitong mga nakaraang taon, malungkot na sabi ni Manang Celia. Marami kasing pinagdadaanan. Basta, sundin mo lang ang utos niya, lalo na yung tungkol sa study niya. May sarili siyang mundo doon. Tumango na lang ako. Private study. Bawal lumapit. Okay, noted. Lumipas ang mga unang araw ko sa mansyon. Mostly, naglilinis ako, naglalaba, tumutulong sa kusina. Si Senor Miguel, bihira kong makita. Madalas, nasa study niya sa taas, o kaya naman ay umaalis papunta sa hacienda nila. Si Senora Clarice, hindi ko pa rin nakikita. Sabi ni Manang Celia, nasa Manila daw, inaasikaso ang business nila doon. May anak din daw sila, isang dalagita, si Sofia, na nag-aaral sa international school sa Maynila. So, basically, si Sir Miguel lang talaga ang amo kong nakakasalamuha, kung matatawag mong pakikisalamuha, yung mga utos niyang malamig. Isang gabi, malakas ang ulan. Kumukulog, kumikidlat. Hindi ako makatulog. Mga alauna na ng madaling araw. Bumangon ako para uminom ng tubig sa kusina. Habang pababa ako ng hagdan, yung hagdan ng mga katulong sa likod, nadaanan ko ang hallway papunta sa main living area.
Tahimik ang buong bahay maliban sa lakas ng ulan sa labas. Pero parang may narinig akong kakaiba. Isang mahinang tunog. Parang hikbi. Napatigil ako. Saan galing yun? Dahan-dahan akong sumilip sa may sala. Walang tao. Sinundan ko ang tunog. Papunta ito sa direksyon ng library, yung office ni Sir Miguel sa baba. Dito siya madalas magtrabaho, paggabi at ayaw niya sa study niya sa taas. Dahan-dahan, maingat na maingat, naglakad ako palapit. Bahagyang nakaawang ang pinto ng library. Sumilip ako sa maliit na siwang. At doon, nakita ko siya. Si Sir Miguel. Nakaupo sa sahig, sa tapat ng bintana, yakap ang mga tuhod niya. At umiiyak siya. Hindi yung iyak na pasigaw. Tahimik lang. Pero ramdam mo yung bigat. Yung mga balikat niyang nanginginig. Yung mga patak ng luha na dumadaloy sa pisngi niya, nasisinaga ng liwanag ng kidlat mula sa labas. Ang Sir Miguel na kilala ko, yung malamig, yung strikto, yung parang walang emosyon, he was crying like a lost child. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Naawa ako. Na-curious? Siguro pareho. Nakalimutan ko yung bilin niyang bawal lumapit. Nakalimutan ko yung takot ko sa kanya. Ang tanging nakikita ko lang ay isang taong nasasaktan. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto para sana ewan ko. Para sana tanungin kung okay lang siya. Para mag-alok ng panyo. Ang tanga ko. Pero bago pa ako makagawa ng kahit ano, bigla siyang nag-angat ng tingin. Those dark, intense eyes, now red and swollen from crying, met mine. Gulat. Pagkatapos, galit. Isang galit na parang masusunog ka. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Oh, my God. Nahuli niya ako. Anong-anong ginagawa mo rito? His voice was hoarse, laced with something dangerous. Parang hayop na nasugatan. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Wala akong masabi. Ang tanging nagawa ko lang ay tumitig pabalik sa kanya, sa mata niyang puno ng sakit. At galit. Definitely galit. He was caught in his most vulnerable moment. And I, the maid, was the one who caught him. The silence stretched, heavy and suffocating, broken only by the relentless drumming of the rain outside and the frantic thumping of my own heart. I knew, right then and there, this was bad. This was very, very bad. Ang aklat ng mga bawal, mukhang nabuksan ko na ang unang pahina. Kinabukasan pagkatapos ng gabing iyon, yung gabing nahuli ko si Sir Miguel na umiiyak, para akong naglalakad sa mga karayom. Bawat kilos ko, calculated. Bawat tingin niya, feeling ko, may kasamang pagbabanta. Expected ko na sisigawan niya ako, o ipapatawag ni Manang Celia para sabihing, Rosa, pack your bags, you're fired. Pero wala. Silence. Isang nakakabinging katahimikan na mas nakakakaba pa kesa sa sigaw. He was colder than usual. Yung tipong dadaan siya sa sala habang nagpupunas ako ng mesa, hindi man lang titingin. Parang hangin lang ako. Masakit, pero anyway, relieving. At least hindi niya ako pinagalitan in front of everyone. Pero yung kaba hindi nawawala. Anytime pwede niya akong tanggalin. One after noon, mga 3 araw pagkatapos ng insidenteng yon, naglilinis ako sa library, yung office niya sa baba. Pinayagan na ulit ako ni Manang Celia na pumasok doon, basta't during the day lang at pagwala si Sir Miguel. Sabi ko naman, opo, Manang, natuto na po ako. Habang nag-aayos ako ng mga libro sa isang estante, may nahulog akong isang maliit na aklat. Poetry. Mga tula ng pag-ibig at paglaya. Luma na, medyo naninilaw na yung mga pahina. Pinulot ko. Binuklat ko. Kung ang pag-ibig ay isang apoy, hayaan mo akong masunog hanggang maging abo, binasa ko ng mahina. Ang ganda. You like poems? Muntik ko nang mabitawan yung aklat sa gulat. Paglingon ko, si Sir Miguel, nakatayo sa may pinto, nakasandal, hawak ang isang tasa ng kape. Nakatingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi malamig. More like curious. Sir. Napatayo ako ng diretsyo. Sorry po. Hindi ko po sinasadya, nahulog lang po, tapos naku, Rosa, ang palusot mo. He chuckled.
A small, almost imperceptible sound. Pero narinig ko. And it sent a weird jolt through me. Umiti siya. Or at least, a ghost of a smile. It's okay, Rosa. That book it's an old favorite. Lumapit siya. Inabot niya yung libro. For a second, our fingers brushed. Kuryente. Grabe, parang slow motion yung nangyari. Agad kong binawi yung kamay ko, namumula siguro ako. Mahilig po kayo sa tula, sir, tanong ko, trying to sound casual, kahit na yung puso ko, nagwawala na. I used to be, sabi niya, tinitingnan yung libro. Long time ago. May lungkot sa boses niya. This one talks about loving freely, about a love that breaks chains. Tumango lang ako. Hindi ko alam anong sasabihin. Yun mother, she loved this book, he added, almost whisper. Parang may sinasabi siya sa akin na hindi niya dapat sabihin. Nasaan na po ang mommy niyo, sir? Ang usisera ko. Pero hindi ko napigilan. He looked at me, and for a moment, I saw that same sadness, I saw that rainy night. She passed away. Many years ago. Condolence po, sir. He nodded. Salamat, Rosa. Then, parang natauhan siya. You should continue with your work. Opo, sir. Umalis na siya, dala yung libro. Naiwan akong tulala. Anong nangyari doon? Parang nag-usap kami? Like normal people. At yung paghawak ng kamay namin. Hi, Rosa, imagination mo lang yun. Asa ka pa. Pero simula noon, parang may nagbago. Hindi na siya kasing lamig ng dati. Paminsan-minsan, pag nagkakasalubong kami, he would nod. Minsan, he'd even say, "Good morning, Rosa." Maliit na bagay, pero para sa akin, big deal. Para akong high school student na na-acknowledge ng crush niya. Nakakakilig, in a very strange, very inappropriate way. May mga gabi, kapag tapos na ang lahat ng trabaho at nagpapahinga na ang ibang kasambahay, pumupunta ako sa kusina para uminom ng gatas o kumain ng konting tinapay. Madalas, mga past midnight na yun. One time, naabutan ko siyang nandoon din, nagtitimpla ng kape. Oh, Rosa. Gising ka pa, sabi niya. Opo, sir. Hindi pa po ako inaantok. Me too, he said, then he gestured to the pandesal on the table. Want some? Nagulat ako. Sage po, sir. Salamat po. Umupo kami sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik lang. Siya, umiinom ng kape. Ako, kumakain ng tinapay. Awkward at first, pero after a while, it felt nice. Comfortable. Well, did you come to Isla de Teresa, Rosa? Bigla niyang tanong, breaking the silence. Para po sa pamilya ko, sir. Kailangan po nilang mag-aral. He nodded. It's tough, isn't it? Leaving them behind. Opo, sir. Sobra. Bigla akong nalungkot, naaalala si mama at mga kapatid ko. I understand, he said softly. His daughter, Sophia, she's in Manila. I miss her. Yun yung unang beses na nagkwento siya tungkol sa personal na buhay niya, kahit konti lang. And for some reason, it made me feel closer to him. Nakita ko yung side niya na tatay na nangungulila. Hindi lang yung cold, distant boss. Minsan, kapag nasa library ako para maglinis, at nandoon din siya, nagbabasa or nagtatrabaho sa laptop, hindi na kasing tense ng dati. One time, I was humming tune, an old Visayan love song. Hindi ko namalayan. That's a beautiful song, sabi niya, hindi nakatingin sa akin, pero alam kong ako yung kinakausap niya. Namula ako. Naku, sir, sorry po. Ang ingay ko. No, it's fine. What's it called? Usahay, sir. Can you sing it? Just a little bit. Nanlaki mata ko. Sir. Nako, hindi po ako magaling kumanta. He finally looked up, a small smile playing on his lips. Please? Yung please niya, parang magic. Hindi ako makatanggi. So, I sang. Mahina lang, yung chorus lang.
Usahay, nagadamgo ako, nga ikaug ako nagkahigugmaay. Sometimes, I dream that you and I are in love. Pagkatapos ko, tahimik lang siya. Nakatingin sa akin. Yung tingin niya, parang may something. Hindi ko ma-explain. Basta, kinilabutan ako. But in a good way. You have a lovely voice, Rosa, he said, his voice a bit husky. Salamat po, sir. Nahihiya talaga ako. Madalas na kaming nagkakaganoon. Short conversations. Shared smiles. Minsan, pag nagkakasalubong kami sa hagdan, magtititigan kami for a second longer than necessary. Yeah, my heart would do a little flip-flop every time. Ano ba to, Rosa? Umayos eh. Amo mo yan. At may asawa. Pero yung puso hindi nakikinig sa utak. I was starting to feel things. Things I shouldn't feel. Kilig. Pag-asa na ewan. Parang, every time I saw him, may something na nag-i-spark sa loob ko. Alam kong mali. Sobrang mali. Pero hindi ko mapigilan. One Saturday afternoon, wala siyang pasok sa hacienda. Manang Celia asked me to bring him some coffee sa library. Kumatok ako. Come in. Pagpasok ko, he was standing beside the window, looking out. Ang seryoso ng mukha niya. Sir, kape niyo po. Lumingon siya. Ngumiti. That rare, genuine smile that reached his eyes. Yung ngiting parang nagpapailaw sa buong kwarto. At sa buong sistema ko. Thanks, Rosa. Kinuha niya yung tasa. Nagtama na naman yung mga daliri namin. This time, parang sinadya. Parang he let his fingers linger for a millisecond too long. Oh, in my God. Is there anything else, sir? Tanong ko, trying to keep the voice steady. Stay. For a bit. If you're not busy. Yin my heart leaped. Sage po, sir. Umupo siya sa leather armchair niya. Ako, naiwang nakatayo, medyo awkward. Sit down, Rosa. He gestured to the chair opposite him. Umupo ako. Parang date. Ang assuming ko. I was just thinking, sabi niya, swirling his coffee. This house it gets too quiet sometimes. Malaki po kasi, sir. Yeh. Too big for one person, really. He looked at me. Or two. Naguluhan ako. Two po. Ethly wife. Clarice, she's rarely here. May pait sa boses niya. She prefers Manila. The city life. The business. Yun lang nasabi ko. So, yun pala. Lig sila, in the way. At parang hindi masaya. Sometimes I wonder he trailed off, then shook his head. Never mind. He looked at a bookshelf. You like books, don't you? I saw you looking at them before. Opo, sir. Pangarap ko po kasing maging teacher dati. His eyes softened. Really? What happened? So, I told him. About my family, my dreams, my sacrifices. He just listened. Hindi siya nagsalita, pero yung tingin niya, parang naiintindihan niya ako. It felt good to talk to someone about it, someone who listened. You're a strong woman, Rosa, sabi niya pagkatapos kong magkwento. Kailangan lang po, sir. Then, he stood up and went to a bookshelf. Kumuha siya ng isang libro. It was a collection of Filipino short stories. Here, he said, handing it to me. Read this. Tell me what you think. Para sa akin po, sir. Gulat ako. Alone, he smiled. So you have reason to talk to me again. Kilig overload. Hindi ko na napigilan yung ngiti ko. Salamat po, sir. Babasahin ko po to. We talked for a little while longer. About the stories in the book. About our favorite authors. We even laughed. Real, genuine laughter. Yung tawa na nanggagaling sa tiyan. Ang gaan sa pakiramdam. For a moment, I forgot he was in the boss.
I forgot he was married. I forgot everything except the way he looked at me, the way his laughter sounded. It was almost dusk when Manang Celia called me. Rosa. Halika na, maghahapunan na. Sige po, sir. Mauna na po ako, paalam ko. Okay, Rosa. See you. Lumabas ako ng library, dala-dala yung libro, parang lumulutang sa alapaap. This is new. This is dangerous. Pero ang sarap sa pakiramdam. That night, I couldn't sleep. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko yung mga ngiti niya, yung tawa niya, yung mga tingin niya. Ano ba tong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba to? Ang bilis naman. Pero, yung puso ko, iba yung sinasabi. The next few days were like a dream. We had more stolen moments. I shared glance across the dining room while he was eating and I was serving. A brief conversation in the hallway. He even asked me once what my favorite flower was. Sinabi ko, sampagita. Kinabukasan, may maliit na vase ng sampagita sa bedside table ko. Hindi niya inamin na galing sa kanya, pero alam ko. Alam na alam ko. I was falling. Hard. And I knew it was wrong. But it felt so right. Parang, for the first time in a long time, may nakakakita sa akin. Not just as a maid, but as Rosa. Then, one rainy evening, 2 weeks after that first real conversation in the library, it happened. Nasa kusina ako, naghahanda ng late-night snack para kay Sir Miguel. He asked for hot chocolate and some biscuits. Masama raw ang pakiramdam niya, medyo nilalagnat. Sabi ko, ako na ang mag-aasikaso. Habang nagtitimpla ako, biglang bumukas yung pinto sa likod, yung papuntang garahe. Nagulat ako. Usually, apektado yun. And then, a woman walked in. Elegant, even in her simple traveling clothes. Maputi, matangkad, mga nasa early 40s din siguro, pero ang ganda pa rin. She had an air of sophistication, of wealth. Her eyes, sharp and assessing, immediately scanned the kitchen. Sino ka? Tanong niya, her voice cool and authoritative. Mas malamig pa sa boses ni Sir Miguel on his worst days. Nanigas ako. Siya na ba to? Si Senora Clarice. Bago pa ako makasagot, pumasok si Sir Miguel sa kusina, nakabathrobe. Mukhang gulat din siya. Clarice. You're here. Akala ko next week ka pa uwi. His voice was strained. Decided to come home early. Surprise. Sabi ni Senora Clarice, pero yung ngiti niya, hindi umabot sa mata. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa. Then, she looked at the tray was preparing. The hot chocolate. The biscuits. What's this? Tanong niya, turo sa tray. Nagpatimpla lang ako ng chocolate. Masama ang pakiramdam ko, sagot ni Sir Miguel, medyo aligaga. Senora Clarice raised an eyebrow. Tumingin siya ulit sa akin. This time, there was a glint in her eyes. Something knowing. Something possessive. And she's making it for you? Tumingin siya kay Sir Miguel, then back at me. Para akong specimen sa ilalim ng microscope. Awkward silence. Sobrang awkward. Then, Sir Miguel did something that made my heart drop to my stomach. He gestured towards the door. Rosa, you can go. I'll take this. He was dismissing me. Pushing me out. In front of his wife. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. All those shared moments, those smiles, those conversations biglang parang wala lang. I was just a maid. Again. Oo po, sir. Yumuko ako. Hindi ko magawang tumingin kay Senora Clarice. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina, feeling so small, so humiliated. Habang paakyat ako sa hagdan ng mga katulong, narinig ko pa ang boses ni Senora Clarice, hindi pa sigaw, pero malinaw. Clear as a viper's hiss. Miguel, darling, don't think for a second that I don't see the way he looks at you. Wait. Was she talking to Miguel? Or was that directed at me? Kahit hindi ako sigurado, yung huling mga salita,
parang patalim na tumusok sa dibdib ko. Don't think they don't see the way he looks at you. She knew. Or at least, she suspected. Ang simula ng lihim namin ni Sir Miguel, mukhang simula na rin ng isang malaking gulo. At ako, nasa gitna. Selos. Ang selos ng isang asawa. Nakakatakot. Simula nang dumating si Senora Clarice, parang naging impyerno ang mansyon. Well, at least for me. She was a different kind of monster than Sir Miguel. Si Sir Miguel, he was cold, distant, pero may mga moments na nakikita mo yung softness niya, yung humanity. Si Senora Clarice, she was ice. Pure, unadulterated, condescending ice. At ako, I was her favorite target. Every little things did, she found fault with. Yung pagtimpla ko ng cup niya, too sweet, or too bitter, or tea, is this even coffee, or just colored water. Yung paglilinis ko, are you even trying? I can still see dust bunnies under the sofa. Yung pag-aayos ko ng mga bulaklak sa vase, tacky. You have no taste, do you? Palaging may masasabi. At palagi, in front of the other maids, or worse, in front of Sir Miguel. Si Sir Miguel naman tahimik lang. He wouldn't defend me. He wouldn't even look at me. Para bang yung mga shared moments namin, yung mga ngiti, yung mga libro, yung kanta parang panaginip lang. Isang panaginip na ako lang ang nakaalala. Masakit. Sobrang sakit. Para akong paulit-ulit na sinasampal ng katotohanan, katulong ka lang, Rosa. He's the master. She's his wife. You are nothing. The other maids, si Manang Celia, si Nena, si Inday, naaawa sila sa akin. Bulungan sila, kawawa naman si Rosa. Pero wala silang magawa. Alipin din sila, katulad ko. Ang pinakamasakit na nangyari was during a small dinner party Senora Clarice hosted for her amigas, mga socialite friends niya from Manila na nagbakasyon sa Isla de Teresa. It was a fancy affair. Mga babaeng naka-designer dress, alahas na kumikinang, at tawa na parang lata. Ako, of course, I was one of the servers. Habang nagsiserve ako ng wine, medyo nanginginig ang kamay ko. Kasi kanina pa ako tinititigan ni Senora Clarice. Yung tingin na parang hinuhubaran ka, hinahanapan ka ng butas. At yung mga amiga niya, parang nasense nila yung tension. They were whispering among themselves, glancing at me, then at Senora Clarice, then smirking. Then, it happened. I was pouring wine into the glass of one of her friends, a woman with too much makeup and a voice like a screeching bird. Biglang, parang sinadyang iginalaw ni Senora Clarice, yung siko niya, natabig yung kamay ko. Natapon yung red wine. Hindi sa amiga niya. Sa puting-puting carpet sa ilalim ng mesa. Ehay, tili nung amiga. What klutz? Oh, my dear. I'm so sorry, sabi ni Senora Clarice, pero yung tono niya, dripping with fake concern. Tumingin siya sa akin and her eyes were daggers. Rosa. Look what you've done. Ang clumsy mo naman. That's the Persian carpet, you know. Do you have any idea how much that costs? Nakatayo lang ako doon, frozen. Ang init ng mukha ko. Parang gusto kong magpalamon sa lupa. All eyes were on me. Yung mga tingin nila mapanghusga. Nakakainsulto. I'm so sorry, Senora. Maampi na utal kong sabi. Lilinisin ko po agad. Linisin? How can you clean that? You've probably ruined it. Sabi ni Senora Clarice, her voice rising. Hindi ka ba naturuan ng tamang pag-serve? Saan ka ba galing na probinsya? Didn't they teach you basic etiquette? Or are you just naturally inept? Inept. The word echoed in the ears. Ang sakit. Parang sinaksak ako. Tumingin ako kay Sir Miguel, hoping praying na magsasalita siya. Naipagtatanggol niya ako. Nasasabihin niyang, Clarice, stop it, it was an accident. Kahit yun lang. Pero wala. He just sat there, staring at his plate, his jaw tight. Parang wala siyang narinig. Parang wala siyang pakialam. That was the final straw.
Yung puso kong unti-unti nang nadudurog, parang pinulbos na ng tuluyan. Tears started to well up in the eyes. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manatili sa kwartong iyon, sa bahay na iyon. Excuse me po, sabi ko, deep voice trembling. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng dining room papuntang kusina. Narinig ko pa yung tawa ng mga amiga ni Senora Clarice. Parang mga demonitang nagpipiesta sa kahihiyan ko. Sa kusina, sumandal ako sa pader. Humahagulgol na ako. Ang sakit-sakit. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa betrayal. Ang sakit na yung taong pinagkatiwalaan mo, yung taong akala mo, may konting pagtingin sa'yo, hinayaan ka lang mapahiya. Hinayaan ka lang tapak-tapakan. Rosa, okay ka lang? Si Manang Celia, lumapit sa akin, hinahagod yung likod ko. Umiling ako. Hindi po, Manang. Hindi ko na po kaya. Aalis na po ako dito. Ha? Rosa, wag kang padalos-dalos. Hindi po, Manang. Buo na po ang desisyon ko. Bukas na bukas din, babalik na ako sa Bacolod. Ayoko na dito. Ayoko nang maging babae na ganito. Na binabastos, na pinapahiya. In the voice was thick with tears and anger. Anger at Senora Clarice. Anger at Sir Miguel. And most of all, anger at myself for being so stupid, for hoping, for falling. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Inayos ko na yung mga gamit ko sa isang maliit na bag-uwi na ako. Bahala na. Mas gugustuhin ko pang magutom sa Bacolod kesa manatili dito at maging laruan nila. Mga hating gabi na, I decided to go to the library. One last time. Gusto kong ibalik yung libro na pinahiram sa akin ni Sir Miguel. Yung Filipino short stories. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa kanya. Dahan-dahan akong pumasok. Madilim. Tanging liwanag lang mula sa buwan sa labas ang nagsisilbing ilaw. Ipinatong ko yung libro sa mesa niya. Pagtalikod ko, para sana umalis na, may nagsalita. Rosa. Yellow heart stopped. Si Sir Miguel. Nakatayo siya sa may pinto, nakasandal. Hindi ko siya napansin kanina. Sir, sabi ko, trying to keep the voice cold, distant. Just like him. What are you doing here? He asked, his voice low. Binabalik ko lang po yung libro, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Salamat po sa pagpapahiram. Silence. Then, he walked towards me. Slowly. Bawat hakbang niya, parang lalong bumibigat ang dibdib ko. Rosa, about what happened earlier at the dinner party. Wala po yun, sir, putol ko sa kanya. Sanay na po ako. Katulong lang naman po ako. May pait sa boses ko. May halong panunumbat. He stopped in front of me. So close, I could smell his scent. Yung pabango niya na dati, kinakikiligan ko. Ngayon, parang lason. No, it's not nothing, he said, his voice hoarse. I'm sorry. I should have said something. I should have defended you. Finally. Inamin din niya. Pero too late. The damage was done. Bakit hindi niyo po ginawa? I finally looked at him, Jinbei eyes probably still red from crying. Bakit hinayaan niyo lang po si Senora na ipahiya ako? Ganoon na lang ba talaga ako kababa para sa inyo? He flinched. Parang nasaktan siya sa sinabi ko. Good. Dapat lang. It's complicated, Rosa. Complicated. I loved her bitter, humorless sound. Ano pong complicated dun, sir? Asawa niyo siya. Katulong lang ako. Natural lang na siya ang piliin niyo. Siya ang kakampihan niyo. Naiintindihan ko po yun. Pero ang sakit pa rin, let's. No, you don't understand, he said, his voice desperate. He reached out, parang hahawakan niya ako, but stepped back. Aalis na po ako, sir, sabi ko, trying to sound firm, kahit na yung puso ko, gustong-gusto nang sumuko ulit. Bukas, babalik na ako sa Bacolod. His eyes widened. What? No. You can't leave. Bakit po hindi?
Wala naman na po akong dahilan para manatili dito. Yes, there is, he insisted, stepping closer again. This time, hindi na ako nakaatras. Na-corner na niya ako between him and the bookshelf. Sir, please tea. Rosa, listen to me. He cupped the face with his hands. His thumbs gently caressed in my cheeks. Yung galit ko parang biglang natutunaw. Yung sakit parang biglang naglalaho. Huwag, Rosa. Huwag kang bibigay. I know I messed up. I know I hurt you. I'm a coward, Rosa. A goddamn coward, he whispered, his eyes searching mine. Ang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Amoy ko yung hininga niya, maihalong alak. Nag-inom na naman siya. But please don't leave. Not yet. Bakit, sir? I whispered back, the voice barely audible. Anong mapapala ko kung mananatili ako dito? More humiliation? More pain? No, he shook his head. I need you, Rosa. In my heart skipped a beat. He needs me. Ano to? Laro? Sir, lasing lang po kayo. Maybe. Maybe not. His gaze dropped to my lips. Oh God. I knew what was coming. And a part of me, a stupid, foolish part of me, wanted it. Don't see I tried to protest, but Jinbei's voice was weak. I'm not proud of what feel, Rosa, he murmured, his lips almost touching mine. I'm not proud of it at all. But I'm not gonna lie either. And then, he kissed me. It wasn't a gentle kiss. It was desperate. Hungry. Puno ng frustration, ng lungkot, ng something that felt dangerously like love. Or maybe, just lust. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, I was kissing him back. In my hands, which were supposed to push him away, found their way to his hair, gripping it tightly. The world disappeared. Walang Senora Clarice. Walang dinner party. Walang kahihiyan. Meron lang kami. Meron lang yung halik na iyon. Isang halik na bawal. Isang halik na puno ng pagsisisi kahit hindi pa tapos. He deepened the kiss, his tongue exploring his mouth. I moaned. Hindi ko napigilan. Ang sarap. Ang mali. Pero ang sarap. When we finally broke apart, pareho kaming hingal. Nakatitig lang kami sa isa't isa, ang mga mata namin nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Sakit. Yun ang naramdaman ko. Sakit dahil alam kong mali to. Sakit dahil alam kong panandalian lang to. Sakit dahil alam kong masasaktan lang ako sa huli. Pagsisisi. Yun din nagsisisi ako kasi nagpadala ako. Nagsisisi ako kasi hinayaan ko siyang halikan ako. Nagsisisi ako kasi nagustuhan ko. Rosa, he whispered, his forehead resting against mine. Hindi ako sumagot. Pinunasan ko yung luha na tumulo mula sa mata ko. Luha ng ewan. Halo-halong emosyon. This was at the point of no return. Tumawid na kami sa linya. At alam ko, simula sa gabing to, mas lalong gugulo ang lahat. Ang pagiging babae ko, hindi lang basta nasaktan. Parang unti-unti na ring nawawasak. Pagkatapos ng gabing iyon sa library, yung halik na iyon, nagbago ang lahat. At wala nang atrasan. Hindi na ako umalis. Paano ako aalis? After that kiss, it was like a dam had broken inside Miguel. The cold, distant sinner was gone, at least when we were alone. Pinalitan siya ng isang Miguel na passionate. Attentive. At uhaw na uhaw sa ewan ko. Affection? Understanding? Maybe even love? At ako, si Rosa, the provincial girl, the housemaid, I was the one giving it to him. Or so I thought. Our affair, kasi iyon na talaga ang tawag doon, isang lihim na relasyon, started in whispers and stolen glances. Nagpatuloy ito sa mga patagong pagkikita. Sa library kapag tulog na ang lahat. Sa garden, sa ilalim ng puno ng mangga, habang si Senora Clarice ay busy sa kanyang mga social calls o shopping sprees. Minsan, he would sneak into Jimvai's small room near the kitchen.
Ang sikip, ang init, pero doon, we felt free. Free to touch, to kiss, to just be. The fear was always there, a constant companion. Takot na mahuli kami ni Senora Clarice. Takot na malaman ng ibang kasambahay. Takot na iyong munting kaligayahan na nararamdaman ko, bigla na lang mawala. But the fear, it also added a thrill, dangerous excitement. Guilty pleasure. Alam kong mali, alam kong kasalanan, pero hindi ko mapigilan. I was addicted. Addicted to him, to the way he made me feel. Are you sure no one will see us? I'd whisper, habang magkayakap kami sa dilim ng kwarto ko. He'd murmur against in the hair. Don't worry. I'll protect you. Protect me. How ironic. Siya ang dahilan kung bakit kailangan ko ng proteksyon in the first place. But in those moments, wrapped in his arms, I believed him. Gusto kong maniwala. He became more daring. One afternoon, Senora Clarice was out, supposedly playing mahjong with her amigas. Sir Miguel told Manang Celia na he needed to go to the port to check on a shipment for the hacienda. He asked me to accompany him para may tagabitbit ng papeles. Of course, Manang Celia didn't suspect a thing. Pero pagdating namin sa kotse niya, instead na papeles ang ipabitbit niya, he pulled me close and kissed me. Right there, in broad daylight, inside his car. Sir, baka may makakita. Saway ko, pero yung puso ko, kumakabog sa kilig at kaba. Let them, he said, nuzzling in my neck. Don't care. I just want to be with you, Rosa. We didn't go to the port instead, we drove along the coastal road, the windows down, the sea breeze in our hair. Nagpatugtog siya ng music. We talked. We laughed. Para kaming normal na magjowa na nagde-date. For a few hours, I forgot was just a maid. I forgot he was married. I felt loved. He parked the car in a secluded spot overlooking the ocean. Yung view, breathtaking. Pero mas breathtaking yung mga nangyari sa loob ng kotse. He kissed me again, this time deeper, more passionate. His hand started to wander exploring caressing. And I let him. I wanted him to. Rosa, you are so beautiful, he whispered, his voice thick with desire. I blushed. No one had ever called me beautiful before. Lalo na hindi sa ganoong paraan. Things got heated. Very heated. Doon, sa loob ng sasakyan, with the sound of the waves crashing against the shore as our only witness, we made love. It was clumsy, urgent, and a little bit scary. But it was also incredible. Yung feeling na you're doing something so wrong, but it feels so incredibly right. Yung katawan ko, parang may sariling isip. It craved his touch, his warmth. Pagkatapos, habang nakasandal ako sa dibdib niya, pareho kaming tahimik. I felt a mix of emotions. Happiness, yes. But also guilt. And deep, gnawing fear. Ano tong ginagawa namin? Saan to papunta? Are you okay? He asked softly, stroking his hair. Tumango ako. Opo. Pero sa loob-loob ko, hindi ako okay. Hindi talaga. Don't worry, Rosa, he said, as if reading my mind. I won't let anything happen to you. This is real. What feel for you, it's real. Real. Pwede bang maging real ang isang bagay na nagsimula sa kasinungalingan at itinayo sa kasalanan? Pero pinili kong maniwala. Because I wanted to desperately. Life in the mansion became a complicated dance. Sa harap ni Senora Clarice, I was the timid, efficient maid. She was still her usual bitchy self, always finding fault, always trying to belittle me. Pero ngayon, may baon na akong sikreto. May lakas akong nahuhugot mula sa mga patagong ngiti ni Sir Miguel, sa mga haplos niya kapag walang nakatingin. Pero, hindi lahat ng tao, kasing bulag ni Senora Clarice. O baka naman, she was just choosing to ignore the signs, for now. One person who wasn't blind was Sophia, their teenage daughter. Umuwi siya from Manila for a short school break. Sophia was quiet, observant girl. She was around 16 na, smart, and had her father's intense eyes.
At yung mga matang yon madalas nakatutok sa akin. The first time she saw me after her return, she just stared. Hindi yung tingin ni Senora Clarice na mapanghusga. It was more curious. Calculating. Parang may sinusuri siya. One afternoon, I was cleaning the living room. Sophia was there, reading a book on the sofa. Sir Miguel walked in. "Hi, Papa," bati ni Sophia, umiti. "Hi, Princess," Sir Miguel smiled back, then his eyes met mine. For a split second, there was that familiar spark, that secret understanding. Umiti din siya sa akin, a small, almost imperceptible smile. Pero nakita ni Sophia. I saw her eyes dart from her father to me, then back to her father. Her own smile faltered a bit. Mula noon, felt Sophia's eyes on me more often. Kapag nagsiserve ako ng pagkain, I'd catch her watching me, watching how I interacted with her father. Kapag naglilinis ako sa kwarto niya, I'd feel her gaze on it back. It was unsettling. Para akong laging binabantayan. One time, I was in the kitchen, helping Manang Celia prepare merienda. Sophia walked in. "Manang Celia, can't have some juice?" she asked. "Naman, iha." "Rosa, pakikuha mo nga ng orange juice," si Sophia. Kumuha ako ng baso at juice. Pag-abot ko sa kanya, our eyes met. "Thank you, at Rosa," she said. Yung ate, parang may halong. I don't know. Sarcasm. Or maybe just polite formality. Then she asked, "Ate Rosa, taga saan ka po ulit sa probinsya?" "Sa Bacolod po, Ma'am Sophia." "Ah, Bacolod. Yes, Dad goes there sometimes for business." "Maganda raw doon." "Opo, maganda po." She took a sip of her juice, still looking at me. "Matagal ka na po bang close sa papa ko?" Nanigas ako. "Close? Ano tong batang to? Ang prangka." "Ah, hindi naman po, Ma'am. Alalay lang po ako dito sa bahay," I said, trying to sound nonchalant. "Listen," she said, then she smiled, a small, enigmatic smile. "Okay. Thanks for the juice, at Rosa." Tapos, umalis na siya. Naiwan akong kinakabahan. That girl, she's too smart. She suspects something. Sigurado ako. Ang takot ko, lalong lumala. What if she tells her mother? What if Senora Clarice finally decides to confront Miguel? Anong mangyayari sa amin? Sa akin. Pero si Miguel, he seemed oblivious to Sophia's suspicions. Or maybe, he just didn't want to see it. He was too caught up in our secret world, in our stolen moments. He even started giving me small gifts. Isang maliit na silver na kwintas na may pendant na star. Isang bote ng pabango na amoy sampagita, GV favorite. Mga libro. He would leave them on his pillow, or slip them into my hand when no one was looking. "Para saan to, sir?" I'd ask, touched but also worried. "Because you deserve beautiful things, Rosa," he'd say, kissing the forehead. Beautiful things. Pero yung relasyon namin, was it beautiful? Or was it just beautifully tragic? Isang araw, Sir Miguel asked me to meet him sa mailumang parola malapit sa dulo ng isla. It was a secluded place, rarely visited. Sabi niya, may importante siyang sasabihin. Kinabahan ako. Ano kaya iyon? Baka aamin na siya kay Senora Clarice. Baka gusto na niyang tapusin ang lahat. O baka naman ayain niya akong tumakas. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Nagpaalam ako kay Manang Celia na may bibilhin lang ako sa bayan. Sumakay ako ng tricycle papunta sa parola. It was a bit of a walk from the main road, papasok sa isang maliit na landas na napapaligiran ng mga talahib. Pagdating ko, nandoon na siya, nakasandal sa kotse niya, nakatanaw sa dagat. Ang gwapo niya sa suot niyang puting polo at maong pants. Parang artista. "Sir," tawag ko. Lumingon siya. Ngumiti. Yung ngiti na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. "Rosa. You came." Lumapit siya, niyakap ako. "I missed you." "Miss din po kita, sir."
Ano po yung sasabihin niyo? He held in my hands. Rosa, I've been thinking about us. My heart pounded. This is it. I can't. I can't live without you, Rosa. Tears welled up in his eyes. Totoo ba to? Pero, sir, si Senora si Sofia di. I know. It's complicated. But I'll find a way. It's promise. Just give me some time. Time. Yan na naman yung time. Hanggang kailan ako maghihintay? At para saan? But then he kissed me and all my doubts, all my fears, momentarily vanished. Naniwala na naman ako sa mga pangako niya. Sa mga matatamis niyang salita. Hindi namin alam na habang kami ay naglalambingan doon sa parola, may isang taong nakamasid. Isang taong may hawak na kamera na mailong lens. Isang private investigator. The investigator, hired kila Senora Clarice weeks ago, had been tailing me. Tailing Miguel. Collecting evidence. At sa araw na yon, sa parola, he hit the jackpot. Mga litrato namin na magkayakap. Mga litrato namin na naghahalikan. Close up. Undeniable. Kinagabihan, habang naghahapunan ang pamilya de Vega, Sir Miguel, Senora Clarice, and Sofia, dumating ang isang debit package. Para kay Senora Clarice. From a certain Eve Reyes. She opened it inside, a thick brown envelope. Kinuha niya yung laman. Mga litrato. Una, tiningnan niya lang. Then her eyes widened. Her face turned pale. Then, red. Her hand started to shake. What is this, Miguel? She whispered, her voice trembling with disbelief and a rising fury. Sir Miguel looked up, confused. What is what, Clarice? She threw the photos on the table. They scattered. Photos of him and me. Kissing. Embracing. Laughing. Sofia gasped. Sir Miguel stared at the photos, his face a mask of horror. Senora Clarice stood up, her whole body shaking. Tears were streaming down her face. Pero hindi yun luha ng lungkot. Luha yun ng galit. Ng matinding galit. A maid, she shrieked, her voice echoing through the entire mansion. Why cheated he with a maid? Really, Miguel? Dirty provincial maid. The guilty pleasure was over. Ang takot naging katotohanan. The storm had finally arrived. At alam ko, this time, wala nang makakapigil dito. Yung sigaw ni Senora Clarice, maid, parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Narinig ko iyon mula sa kusina, kung saan kasalukuyan akong naghugas ng mga plato kasama si Nena at Inday. Nagkatinginan kaming tatlo, nanlalaki ang mga mata. Alam na. This is it, the moment of reckoning. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Manang Celia, namumutla. Rosa, pinapatawag ka ni Senora. Nabitawan ko iyong basong hawak ko. Bumasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng semblante ng tapang na sinusubukan kong isuot. If my hands were shaking. And my knees felt weak. Gusto kong tumakbo, magtago, pero saan? Sige po, Manang, sabi ko, trying to keep the voice from trembling. Naglakad ako papuntang dining room, bawat hakbang, parang may pabigat na 1 tonelada. Pagdating ko sa may pinto, nakita ko sila. Si Senora Clarice, nakatayo, pulang-pula ang mukha sa galit, parang sasabog anumang oras. Si Sir Miguel, nakaupo pa rin, nakayuko, parang hinatulan na ng kamatayan. Si Sofia, umiiyak ng tahimik sa gilid, nakatingin sa mga litratong nagkalat sa mesa. At ako. I was the accused. The homewrecker. The maid. It's Tirsi, sigaw ulit ni Senora Clarice pagkakita sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ang landi mo. How dare you sleep with his husband? Sa pamamahay ko pa. Lumapit siya sa akin, mabilis. Bago pa ako makapag-react, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Ang sakit. Parang nabingi ako. Napahawak ako sa pisngi ko, apektado ang paningin.
Ramdam ko yung init, yung hapdi. Clarice, stop Venky, sigaw ni Sir Miguel, tumayo na rin siya. Hinawakan niya sa braso ang asawa niya. Don't you dare touch me, you traitor. Binitawan ni Senora Clarice ang sarili. Hinarap niya ulit ako. Walang hiya ka. Pinakain kita, pinatira kita dito, tapos ito ang igaganti mo sa akin. Ahas ka. Mang-aagaw. Senora, hindi po I tried to speak, to defend myself, pero anong sasabihin ko? Namahal ko ang asawa niya. Namahal din niya ako. Lalo lang siyang magagalit. Hindi ano. Ha? You think I'm stupid? These pictures don't lie. Dinuro-duro niya yung mga litrato sa mesa. Look at them. Ang lalandi ninyo. Nakakadiri. The other house staff, si Manang Celia, Nena, Inday, pati na rin si Mang Cardo, yung driver, nakasilip na sila mula sa pinto ng kusina, mga mukhang takot at awa. This was a spectacle. A very public, very humiliating spectacle. At ako ang bida sa pinakamasamang paraan. Tell me, Miguel, sigaw ni Senora Clarice, binalingan niya ang asawa. How long has this been going on? Ha? Ilang buwan? Ilang taon? Habang ako, nagpapakahirap sa Maynila para sa negosyo natin, ikaw pala, nagpapakasarap dito kasama ang puta di. Itinuro niya ulit ako. Yung salitang puta, parang kutsilyong itinarak sa dibdib ko. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tumulo na sila, walang tigil. Clarice, please not in front of Sofia, pakiusap ni Sir Miguel, ang boses niya, basag. Tumingin siya sa anak nila, na lalo lang napahagulgol. Oh, so now you care about Sofia, sarkastikong sabi ni Senora Clarice. You should have thought of her before you decided to stick your dick into this cheap whore. Enough. This time, si Sir Miguel na ang sumigaw. Isang sigaw na puno ng galit, ng frustration at ng sakit. Stop calling her names. Nagulat si Senora Clarice sa pagsigaw niya. Pati ako. It was the first time he raised his voice like that to her, at least in front of me. Oh, so you're defending her now. Mapait na tumawa si Senora Clarice. Wow, Miguel. Just wow. Ang tapang mo naman. Sino ba talaga ang asawa mo dito? Sino ang nanay ng anak mo? Alam mo kung sino, Clarice. Then act like it. Paalisin mo yung babaeng yan. Now. I don't want to see her face ever again. Sir Miguel looked at me. Ang mga mata niya, puno ng pagsisisi, ng awa, ng helplessness. He opened his mouth, as if to say something, then closed it again. He looked torn. Well, demanded ni Senora Clarice. What are you waiting for? Well, Miguel, biglang tanong ni Sofia, her voice small and broken, amidst her tears. Elif, did you do this to Mama? Elif, did you do this to us? Tumingin siya sa tatay niya, ang mga mata niya, puno ng tanong at sakit. That seemed to break Miguel. He looked at his daughter, at yung galit sa mukha niya, napalitan ng matinding lungkot. He ran a hand through his hair, a gesture of utter defeat. Sofia, anak ti. Answer me, Papa. Miguel took deep breath. Then he looked at Clarice, his eyes filled with weariness that seemed to age him years decades. You want to know, gal, Clarice? You really want to know? Hindi sumagot si Clarice, pero yung mga mata niya, nag-aabang. Fine. Miguel's voice was low, but it carried through the silent room. Did it because you left first, Clarice? Nanlaki ang mga mata ni Clarice. What are you talking about? Ako pa ngayon ang may kasalanan? You were never here, sambat ni Miguel, tumataas na ulit ang boses. You were always in Manila. Always busy with your friends, your business, your parties. This house became a mausoleum. It was cold, it was empty. I was alone, Clarice. For years, I've been alone. That's not true. I was working for our family. For our future. Our future. Or your future. Miguel laughed bitterly. Kailan mo ba ako huling tinanong kung kamusta ako? Kung okay lang ba ako?
Kung masaya ba ako? You were always too busy. Too preoccupied. You left me, Clarice. You left me long before Rosa came into the picture. Clarice was stunned into silence. Parang hindi niya inaasahan yung mga sinabi ni Miguel. For a moment, her angry facade crumbled, revealing a flicker of pain. Surprise. So this is in my fault, she finally whispered, her voice cracking. It's not about fault, Clarice, Miguel said, his voice softer now, tired. It's about neglect. About loneliness. He looked at me, and in my heart ached at the pain in his eyes. Rosa, she was there. She listened. She understood. She made me feel alive again. Oh, Miguel. So, yun pala yun. I was just a temporary fix for his loneliness. His band-aid for his broken marriage. Ang sakit. Parang dinurog ulit yung puso ko. So, I was just a replacement. Convenience. Tumawa ng mapakla si Clarice. Ang galing. Ang galing mong mambaliktad ng kwento, Miguel. Tumingin siya sa akin at yung galit bumalik na naman. And you, she snarled. You took advantage of him. You knew he was married. You knew he was vulnerable. You're nothing but scheming, opportunistic bitch. Tama na, Clarice. Miguel stepped between us. Leave her alone. This is between you and me. Oh, no. This involves her. She destroyed our family. Our family was already broken, Clarice. Can't you see that? The fight went on and on, sigawan. Sumpatan. Iyakan. Para akong nanonood ng isang teleserye, pero ako yung kontrabida na nasasadlak sa gitna ng gulo. All the love, all the kilig, all the stolen moments, they all seemed so cheap, so meaningless now, in the face of this raw, ugly reality. Finally, after what felt like an eternity, Clarice, exhausted and hoarse, pointed, shaking finger at me. Get out, she rasped. Get out of Isai's house. Now. And never come back. I looked at Miguel. Pleading. Hoping he would say something. Anything. Napipigilan niya ako. Naipaglalaban niya ako. He looked at me, his eyes filled with an agony that mirrored his own. Then, he looked at Sophia, who was still crying, her small shoulders shaking. He saw the devastation in his daughter's eyes. And I knew. I knew what his choice would be. He would always choose his daughter. He had to. He closed his eyes for a moment. When he opened them, he looked at me and whispered, his voice barely audible, Rosa. I'm sorry. You have to go. Those words. You have to go. Parang final nail sa kabaong ng mga pangarap ko. Ng pag-asa ko. Tumango ako. Wala na akong masabi. Ano pa bang sasabihin ko? He had made his choice. And I wasn't it. Tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng dining room papunta sa kwarto ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Si Manang Celia, sumunod sa akin, umiiyak na rin. Rosa, anak ki. Okay lang po ako, Manang, sabi ko, kahit na alam kong hindi. Tulungan niyo na lang po akong mag-impake. Mabilis kaming nag-impake. Kaunti lang naman ang gamit ko. Isang maliit na bag lang. Yung mga regalo ni Miguel, yung kwintas, yung pabango, yung mga libro, iniwan ko. Ayoko nang magdala ng kahit anong alaala ng sakit. Paglabas ko ng kwarto, dala ang bag ko, madilim na sa labas. At nagsisimula na namang umulan. Just like that night, first saw him crying. Parang sinasabayan ng langit ang lungkot ko. Wala nang tao sa sala. Siguro, nasa taas na sila, nag-aaway pa rin, o baka naman, sinusubukan ng buuin ang mga pira-pirasong natira sa pamilya nila. Si Manang Celia, hinatid ako hanggang sa gate. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mag-iingat ka, Rosa. Tawagan mo ako pag nakarating ka na sa Bacolod. Opo, Manang. Salamat po sa lahat. Lumabas ako ng gate. Ang lakas na ng ulan.
Wala akong payong. Wala akong masasakyan. Gabi na. Saan ako pupunta? Nagsimula akong maglakad, walang direksyon. Basang-basa na ako. Ang lamig. Pero mas malamig pa yung nararamdaman ko sa loob. Para akong patay na naglalakad. Empty. Broken. Lost. Nilingon ko ang mansyon ng mga De Vega. Mula sa malayo, mukha pa rin siyang ingrande, maganda. Pero sa loob, alam ko, wasak na. Just like me. Just like the love I thought was real. Ang pamilyang De Vega, gumuho. At ako, si Rosa, ang katulong na nangahas magmahal, itinapon palabas sa gitna ng unos, nag-iisa. Ang paghuhukom ni Clarice tapos na. At ako ang nahatulang talunan. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa pier ng Isla de Teresa noong gabing iyon. Siguro, dala na rin ang awa ng tricycle driver na napadaan at nakita akong basang sisiw at parang multo sa gilid ng daan. Ang alam ko lang, the next morning, I was on a boat back to Bacolod, dala ang basag kong puso at wasak na pagkatao. Ang pera ko, sapat lang pamasahe. Wala na akong ibang dala kundi yung damit sa katawan ko at yung maliit na bag na puro lumang damit din. Pagdating ko sa Bacolod, dumiretso ako sa bahay namin. Si Mama, halos himatain sa gulat at pag-aalala nang makita ako. Umiiyak siyang niyakap ako. Anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ako nakasagot agad. Niyakap ko lang siya pabalik at doon, sa mga bisig ng nanay ko, humagulgol ako ng humagulgol. All the pain, the humiliation, the heartbreak ibinuhos ko lahat. Hindi ko ikinwento lahat ng detalye. Ang sabi ko lang, hindi ako nagtagal sa trabaho, hindi kami nagkasundo ng amo ko. Ayokong malaman ni Mama ang buong katotohanan. Ayokong madagdagan pa ang alalahanin niya. Ayokong makita niya ako bilang isang babaeng sumira ng pamilya. Kahit na sa tingin ko, hindi lang naman ako ang may kasalanan. The first few weeks back in Bacolod were a blur. Nagkukulong lang ako sa kwarto. Ayokong kumain. Ayokong makipag-usap. Parang wala na akong ganang mabuhay. Yung mga alaala ni Miguel, yung mga ngiti niya, yung mga halik niya, yung mga pangako niya, they haunted me day and night. Bakit ang sakit? Bakit kailangang maging ganito kasakit? Si Mama, hindi niya ako pinabayaan. Every day, she would bring me food kahit hindi ko ginagalaw. Kinakausap niya ako kahit tango lang ang sagot ko. Her quiet strength, her unwavering love. Yun ang dahan-dahang bumuhay sa akin. Auntie, I started to pick up the pieces. Sabi ko sa sarili ko, hindi dito nagtatapos ang buhay mo, Rosa. Nasaktan ka. Naloko ka. Pero hindi ka patapos. One day, I found my old college application forms, yung para sa education. Nakatago sa ilalim ng kama ko. Pinagmasdan ko yun. Yung pangarap kong maging teacher pwede pa kaya? 30 years old na ako. It felt too late. Pero sabi ni Mama, anak, walang too late sa pangarap. Hanggat buhay ka, may pag-asa. So, I did it, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Kumuha ako ng mga odd jobs, naglaba, namalansa, nagtinda sa palengke, para makaipon ng pang-enroll. It wasn't much, pero sapat na for the initial fees sa isang local college na nag-o-offer ng night classes para sa education. The day I submitted the application form, parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. It felt right. Para akong bumalik sa simula, but this time wiser, stronger. Hindi naging madali. Sa umaga, nagtatrabaho ako. Sa gabi, nag-aaral. Pagod. Puyat. Pero may saya. May purpose. Bawat lesson na natututunan ko, bawat discussion na sinasalihan ko, parang nagpapalakas sa akin. I was finally doing something for myself. For my dream. One of my classmates was Edgar. Kababata ko siya. Dati, payatot na transferee sa elementary school namin. Ngayon, he was quiet, hard-working man, taking up the same course. Medyo may edad na rin, like me. Pareho kaming working students. Rosa. Ikaw ba yan? Gulat niyang tanong noong unang araw ng klase. Umiti ako. Edgar. Kamusta ka na?
Naging magkaibigan kami ulit. Madalas kaming magsabay umuwi kasi malapit lang yung tinitirhan niya sa amin. We would talk about our lessons, our struggles, our dreams. He was a good listener and he never judged me for the past. Hindi niya alam yung tungkol kay Miguel, of course. Basta ang alam niya, galing akong Maynila, pinaikli ko na lang, kaysa sabihing Isla de Teresa, at nagdesisyong bumalik sa pag-aaral. Alam mo, Rosa, hanga ako sayo, sabi niya minsan, habang naglalakad kami pa uwi. Ang sipag mo. At ang talino mo pa. Nako, Edgar, bolero ka talaga, natatawa kong sabi. Pero deep inside, felt a warmth spread through me. It was nice to be appreciated. After a year of hard work, I finally got my teaching practicum. Na-assign ako sa isang maliit na public elementary school sa isang remote barangay. Mga estudyante ko, mga anak na magsasaka at mangingisda. Marami sa kanila, malnourished, walang sapatos, pero sabik na sabik matuto. The first time I stood in front of a class, my own class, parang gusto kong maiyak. This was my dream. Hawak ko yung chalk, nakatingin sa mga mata ng mga bata. Nakita ko ang sarili ko sa kanila, yung batang Rosa na puno ng pangarap. Good morning, children. I am Teacher Rosa, and I will be your teacher for today. Yung ngiti nila, yung enthusiasm nila, it was infectious. Nakalimutan ko yung pagod ko. Nakalimutan ko yung sakit ng nakaraan. Sa classroom na iyon, I found a new sense of purpose. A new kind of love. Isang pagmamahal na puro na walang hinihinging kapalit. Poured all the energy into teaching. Nag-iisip ako ng creative ways para matuto sila. Nagdadala ako ng mga lumang libro at laruan. Kinukwentuhan ko sila. Kinakantahan. And they loved me for their small achievements. Yung batang dati hindi makabasa, ngayon, fluent na. Yung batang mahiyain, ngayon, active na sa recitation, became the biggest joys. Edgar was a constant source of support. Madalas niya akong dalawin sa school, lalo na kapag may mga activity. Minsan, may dala siyang merienda para sa akin at sa mga bata. He would help me prepare my teaching materials. He never asked for anything in return. One afternoon, pagkatapos ng klase, inabangan niya ako sa labas ng classroom. May dala siyang isang paper bag. Para sa'yo, sabi niya, medyo nahihiya. Binuksan ko. Isang bagong leather na teacher's bag, simple lang pero matibay. At maganda. Edgar, nako, nag-abala ka pa. Ang mahal nito. Okay lang yan, Rosa, he smiled. Para sa pinakamagaling na teacher na kilala ko. Then, he added softly, hindi ka na alipin ngayon, Rosa. Teacher ka na. Those words. Hindi ka na alipin ngayon. Teacher ka na. They hit me hard. Parang doon ko lang na-realize kung gaano kalayo na ang narating ko. Mula sa pagiging katulong na binabastos at pinapahiya, ngayon, isa na akong guro. Isang taong may dignidad, may respeto sa sarili. Tears welled up in his eyes. This time, they were tears of gratitude. Of joy. Salamat, Edgar, sabi ko, did he voice thick with emotion. Salamat talaga. He just smiled. Yung ngiti niya, totoo. Walang hidden agenda. Walang hinihintay na kapalit. Minsan, kapag mag-isa ako sa maliit na staff room ng school, o kaya naman sa kwarto ko sa bahay, sumasagi pa rin sa isip ko si Miguel. Hindi na kasing dalas ng dati. Hindi na kasing sakit. More like distant memory. A scar that has healed, but still reminds you of a one that once was. One day, while cleaning Eve's old ball, I found a small, forgotten box. Pagbukas ko, nandoon ang isang lumang relo. Isang mamahaling relo na panlalaki. It was Miguel's. Naiwan niya yata sa kwarto ko sa mansyon noong isa sa mga patago naming pagkikita. Itinago ko, balak sanang isauli, pero sa gulo ng mga pangyayari, nakalimutan ko na. Pinagmasdan ko yung relo. It was still ticking. Parang sinasabing, time moves on, life goes on. I closed the box. Itinago ko ulit. Maybe someday, I'll have the courage to throw it away. Or maybe, it will just serve as a reminder.
To reminder of the woman once was, the mistakes I made, and the lessons I learned. But for now, I was Teacher Rosa. And I was happy. I found peace. A quiet, steady peace that came from within. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sinong lalaki, ng kahit anong yaman. Isang kapayapaan na nahanap ko sa sarili ko, sa mga pangarap ko, at sa mga batang tinuturuan ko. Pagbangon. Yun ang ginawa ko. Bumangon ako mula sa abo ng nakaraan. At sa pagbangon na yon, natagpuan ko ulit ang sarili ko. Mas buo. Mas matatag. Lumipas pa ang 2 taon. 2 taon ng pagtuturo, pag-aaral, tinapos ko na ang masters ko, with Edgar's constant encouragement, at higit sa lahat, paghilom. Ang mga sugat ng nakaraan, hindi man tuluyang naglaho, ay nagkikorte na lang ng mga pilat, paalala ng mga aral na natutunan, ng sakit na nalampasan. Teacher Rosa na talaga ako, buong buo. May sarili na akong maliit na nipa at malapit sa school, tinulungan akong itayo ni Edgar at ng mga tatay ng estudyante ko. Simple lang ang buhay, pero payapa. Masaya. Si Edgar, he remained a constant presence in my life. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya demanding. He was just there. A quiet strength, a gentle hand, a warm smile. We would often share meals, talk about our day, plan lessons together. The children adored him, tinatawag na nga siyang Teacher Edgar, kahit hindi pa siya officially nagtuturo, abala pa rin sa pag-aaral at pagtulong sa bukid ng pamilya niya. Hindi ko itatanggi, I had grown fond of Edgar. Very fond. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa kanya. Hindi yung parang delubyong passion na naramdaman ko kay Miguel. Ito, mas kalmado. Mas sigurado. Parang tahanan. One late afternoon, pagkatapos ng klase, habang nagliligpit ako ng gamit sa classroom, may aninong tumama sa pinto. Akala ko si Edgar, may dala na namang merienda. Edgar, andyan ka na pala, natigilan ako. Hindi si Edgar. Nakatayo sa may pintuan, payat, medyo gusot ang damit, at may mga guhit na ng pagod at lungkot sa mukha, ay si Miguel de Vega. Parang huminto ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko biglang bumilis pero hindi sa kilig. Sa gulat. Sa kaba. At sa kung anong emosyon na hindi ko mapangalanan. After all these years. Almost 5 years. He looked older. More tired. Yung dating confidence niya parang nabawasan. Pero yung mga mata niya, those dark, intense eyes, ganoon pa rin. Nakatitig sa akin. Rosa, he said, his voice hoarse, parang hindi sigurado kung ako nga ba yung kaharap niya. Hindi ako nakapagsalita agad. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang daming alaala na bumalik. Yung mga halik. Yung mga sikreto. Yung sakit. Miguel, yun lang ang nasabi ko. Wala na yung geezer. Matagal nang wala. It's really you, sabi niya, parang hindi makapaniwala. He took tentative step inside the classroom. Ang tagal kitang hinanap, Rosa. Hinahanap. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, trying to keep the voice steady, kahit na iyong mga kamay ko, nagsisimula ng manginig. I needed to see you. Lumapit pa siya. I heard you became a teacher. Dito sa Bacolod. Paano mo nalaman? Nagtanong-tanong ako. Manang Celia, she finally told me. Si Manang Celia. So, alam pala niya. Siguro, naawa na rin kay Miguel. O baka naman, alam niyang kailangan naming magkaroon ng closure. Kamusta ka na, Rosa? He asked, his eyes searching mine. Okay lang ako, sagot ko. At totoo yun. For the first time in a long time, I could say that and mean it, masaya ako dito. He nodded slowly. You look happy. May lungkot sa boses niya. You look beautiful. Hindi ako sumagot. Hinintay ko kung ano pa ang sasabihin niya. Rosa, I came here to ask you, he paused, took deep breath. To ask you if you could give us another chance. Another chance? Parang nabingi ako. After everything.
Miguel, ano bang sinasabi mo? Si Clarice were divorced. Matagal na. Right after you left. Tumingin siya sa sahig. It was messy. Painful. Pero kailangan. We were never happy, Rosa. Siguro, naging totoo lang kami sa sarili namin noong dumating ka. My heart ached for him, for the pain he must have gone through. Pero, si Sofia, tanong ko. She's in college now. In the States. Galit pa rin siya sa akin, pero unti-unti na kaming nag-uusap. It will take time. He looked up at me again, his eyes pleading. Rosa, I know I messed up. I hurt you terribly. I was a coward. Pero, I never stopped loving you. Not for a single day. He never stopped loving me. Yung mga salitang yon dati, yun ang pinakapangarap kong marinig. Ngayon iba na. Umiling ako. Miguel T. Please, Rosa. Just think about it, we can start over. Malayo dito. Malayo sa lahat. Just you and me. I have enough money. We can travel. We can do anything you want. I'll spend the rest of my life making it up to you. He reached for my hand. This time, hindi ako umiwas. Pero hindi rin ako gumanti ng hawak. Pinagmasdan ko siya. Yung lalaking minahal ko ng sobra. Yung lalaking nagbigay sa akin ng matinding saya at matinding sakit. Nakita ko yung sincerity sa mga mata niya. Nakita ko yung pagsisisi. Nakita ko yung pagmamahal na sinasabi niya. And for a moment, a very brief moment, I was tempted. Yung batang Rosa, yung nangangarap ng fairy tale ending, parang gustong sumigaw ng TS. Pero hindi na ako yung dating Rosa. Huminga ako ng malalim. Miguel, I said, Jim's voice gentle but firm. I appreciate you coming all this way. I appreciate your honesty. Tiningnan ko siya sa mata. And yes, I loved you once. Sobra. You were everything to me back then. Nakita ko yung pag-asa sa mga mata niya. Pero I continued at dahan-dahang nawala yung pag-asa na yon. That was a long time ago. Marami nang nangyari. Marami nang nagbago. I gently pulled my hand away from his. Hindi na ako yung babaeng nakilala mo sa mansyon. At ikaw hindi ka na rin siguro yung Miguel na minahal ko. Rosa, no. I can change. I will change. For you. Hindi mo kailangang magbago para sa akin, Miguel. O para kanino pa man. You need to change for yourself. I smiled, a sad, gentle smile. We were a mistake, Miguel. A beautiful, painful mistake. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi pwedeng itayo ang pag-ibig sa pagkakamali ng iba o sa pundasyon ng kasinungalingan. Tears started to well up in his eyes. So this is it. Wala na talagang pag-asa. Umiling ako. Ang pag-asa, Miguel, hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. Nag-iiba ng direksyon. I gestured around the simple classroom. This is in my life now. This is where I'm happy. This is where I belong. Katahimikan. Tanging tunog lang ng mga huni ng ibon sa labas at ng mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Then, may dumating. Si Edgar. May dala siyang 2 baso ng buko juice at isang supot ng puto. Rosa, naistorbo ba kita? Natigilan siya nang makita si Miguel. Nagkatinginan sila. Si Edgar, medyo nagulat pero kalmado lang. Si Miguel, parang nakakita ng multo tapos parang may naintindihan. Ah, may bisita ka pala, sabi ni Edgar, umiti ng bahagya sa akin. Sige, lalabas muna ako. Hindi Edgar, okay lang. Halika, sabi ko. Lumapit si Edgar, inilapag yung dala niya sa teacher's table. He stood beside me, not too close, but his presence was comfort. As silent support. Miguel looked from me to Edgar, then back to me. Parang doon niya lang na-realize. May iba na. May bago na. He nodded slowly, a look of resignation, of deep sadness, settling on his face.
I understand. Tumulo na yung luha niya. Hindi niya pinunasan. Sana maging masaya ka, Rosa. You deserve to be happy. Masaya na ako, Miguel, sabi ko, at this time, I smiled. A genuine, peaceful smile. At sana, ikaw din hanapin mo yung sarili mong kaligayahan. Yung tama. Yung para sa'yo talaga. He nodded again. He looked like he wanted to say more, but no words came out. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng classroom. Hindi na siya lumingon. Naiwan kami ni Edgar. Tahimik lang kami for a few moments. Okay ka lang, tanong niya, hinawakan ang braso ko. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako. Edgar. Okay na okay. Kinuha ko yung kamay niya. This time, I held it tight. For the first time, without any reservation, without any fear. Tara, uminom tayo ng buko juice, sabi ko. Umupo kami sa maliit na upuan ng mga estudyante magkatabi. Uminom kami ng buko juice, kumain ng puto. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga plano namin para sa susunod na school year. Nagtawanan kami. Ang pag-ibig na minsan kong inakala ay para sa mali, ngayon natagpuan ko sa tama. Sa tamang tao. Sa tamang panahon. Sa tamang paraan. The sun was beginning to set, casting a warm, golden glow through the classroom windows. Kinuha ko yung chalk. Pumunta ako sa blackboard. Nagsimula akong magsulat. Mga letra. Mga salita. Mga pangarap. Ang bawat wakas ay simula ng panibagong kabanata. I looked at what wrote and I smiled. I smile of peace. I smile of freedom. I smile of a woman who loved wrongly but fought for what was right. And in the end, found her own happy ending. Not a fairy tale, but something much more real. Something much more beautiful. And they own. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rosa. Ang bawat kabanata, ang bawat emosyon, ang bawat pagsubok at tagumpay niya ay naging posible dahil sa inyong mainit na pagtangkilik. Kayo ang nagbigay buhay sa bawat salita at nagbigay kulay sa mundong aking nilikha. Habang isinusulat ko ang iibabaing nagmahal sa mali, ngunit lumaban para sa tama, para na rin akong isinakay sa isang roller coaster ng mga emosyon. Naramdaman ko ang kilig ni Rosa, ang kanyang takot, ang kanyang sakit, ang kanyang pagsisisi, at higit sa lahat, ang kanyang pag-asa at ang kanyang tahimik na pagbangon. Bawat karakter, lalo na si Rosa at maging si Miguel, ay may dalang sariling bigat at aral na nais kong maibahagi. Nais kong maipakita na ang buhay ay hindi laging perpekto, na tayo ay nagkakamali, nasasaktan, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo muling tumatayo at natututo. Ang isa sa mga pangunahing mensahe na nais kong iwan sa inyo ay ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating sarili. Ang pag-ibig, minsan, ay nagiging komplikado at nagtutulak sa ating gumawa ng mga desisyong hindi tama. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay katapusan na ng lahat. Laging may pagkakataon para itama ang landas, para piliin ang sarili, at para hanapin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang kwento ni Rosa ay isang paalala na ang ating halaga bilang tao, lalo na bilang babae, ay hindi nasusukat sa ating mga pagkakamali, kundi sa ating kakayahang bumangon, matuto, at lumaban para sa kung ano ang tama para sa ating sarili. At ang pag-ibig na tunay at para sa iyo. Darating iyan sa tamang panahon, sa paraang hindi mo inaasahan, at kadalasan, sa taong tahimik na naghihintay at handang ibigay sa iyo ang pagmamahal na nararapat. Kung naantig ng kwento ni Rosa ang inyong puso, o kung may aral kayong napulot mula rito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at kakilala. At syempre, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento, reaksyon, at saloobin. Lubos kong ikagagalak na mabasa ang mga ito. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas ko para patuloy na lumikha ng mga kwentong makakapagbigay ng aral, saya at pag-asa. Muli, maraming salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Rosa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento.